Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas alas 8:01 sa aga. Nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kagkaingon ng mga probinsya. Mga pananaw sa likod sa mga balita. Inyong mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita na magasugata sa inyong nga aga. Ginbantayan, ginsunod, gintipon sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretso sa inyong palamatian. Yari ang Radyo Pilipinas Iloilo News. Ayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Radyo Pilipinas News. Karong adlaw sa Lunes, Setyembre 8, tuig 2025. Ang inyo tagbalita kada aga, Junel Baclay kay karon sa aton mga pangulong ginikanan. Police Regional Office 6 Kindayaw ang kapulisan sa madinalagon nga 4.5 million pesos nga bypass operation sa Banwa Sangsara. 63 ka mga retailers sa Iloilo nagtampong sa walang gutom program retailers contract. Hong Kong flight kansilado bangod sang bagyo. Suspect sa robbery hold up sa SMCT Iloilo ginpasakaan na sang kaso. Mga serbisyo sa Sustainable Livelihood Program wala sang bayad sunod sa DSWD Field Office 6. Upgraded hemodialysis unit sang La Carlota Hospital ginbuksan. Booth sa probinsya sang Capiz Grand Winner sa Philippine Travel Mart 2020. Toto Lilo ginpakilala nga official mascot sang Iloilo Provincial Capital. 547 nga nagkuha sa bar exam sa Central Philippine University sunod sa Supreme Court data. Ang DSWD Field Office 6 nagatag sa bulig pinansyal sa duha ka mga pilason na soldado sa 3rd ID. Sa Radyo Pilipinas alas 8:05 sa aga kagkaron sa detalye sa aton mga balita Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Hindayaw sa Police Regional Office 6 ang operating unit sa Madinalagon nga 4.5 million pesos nga bypass operation sa barangay Padio, Sara, Iloilo. Arestado sa operasyon ang main target sa operasyon na si alias Brok, 37 anyos, kag residente sa barangay Bangkal, Carles, Iloilo. Nadakpan man ang 4 pa ka mga kaupdanan sang suspect sa pagbaligya sang illegal nga droga. Nakumpiska sa operasyon ang 650 gramos ng suspected Cebu homemade caliber 9mm revolver. Ang operasyon resulta sang isa ka tuig nga validation sang Iloilo Provincial Drug Enforcement Unit sa diin nagkuha sila sang drug supply sa Metro Manila kag ginabaligya sa Northern kag Central Iloilo kag sa pila ka lugar sa probinsya sang Capiz. Suno kay PRO6 Director Josefino Ligan, ang nasambit nga accomplishment isa ka mabaskog nga mensahe nga seryoso ang kapulisan sa kampanya kontra illegal nga droga kag illegal nga armas. Hindi pagpahanugutan sang PRO6 nga maguba ang kalinong kagkatawhay sa mga komunidad sa Western Visayas. Ginpangabay sang PRO6 ang pumuluyo nga padayunon ang pagsuporta sa kapulisan pagi sa paghatag sang mga impormasyon nga makabulig sa ila operasyon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa 63 ka mga retailer sa Iloilo nagtambong sa walang gutom program retailers conference. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Sa balita ni Miriam Gray Serenieta. Ginpaidalom sa walang gutom program retailers conference ang Department of Social Welfare and Development ang 63 ka retailer sa Iloilo. Tinutuyo sang kahiwatan nga ipalabot sa mga retailer ang update sa bago nga pagsulundan kag pulisa kag maghiwat sang feedbacking sa mga unsettled payments para mapabaskog pa ang koordinasyon kag mapasiguro ang matalunsay nga pagpatuman sang programa.
Sa mensahe ni DSWD6 OIC Regional Director Joselito Estember, ginpabutyag niya ang importansya sa pagpabasig sa partnership sa mga lokal nga mangunguma kag kooperatiba. Ginhatagan importansya man ni RD Estember ang mabaskog nga koordinasyon sa pagpatuman sa project Lawa kag Binhi pinaagi sa pagtukod sa climate and disaster resilient communities. Ang Walang Gutom Food Stamp Program nagatuyo nga panubuo ng incidents ng involuntary hunger nga gina-experiensyahan sa low-income household, pinaagi sa provision sa monetary-based assistance, pasulod sa electronic benefit transfer o kon EBT card sang mga benepisyaryo nga sarang magamit sa pagbakas ng select food commodities sa eligible partner merchant store. Para sa Bagong Pilipinas, Maran Grace Areñata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Delikado ang international flight sa Iloilo International Airport bangod sa tropical storm Tapa suno sa tagdumalahan sa paluparan. Sa Setyembre 7, canceled ang flight sa Cebu Pacific halin Iloilo padulong Hong Kong, vice versa. Inabisuhan naman ang mga pasahero nga mag-coordinate sa airline para sa assistance, flight status kag iman pa ang mga anunsyo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginpasakaan na sang kaso ang suspect sa natabo nga robbery hold-up sa parking area sang SM City, Iloilo. Ang reklamo ginpasaka sang biktima sa Iloilo City Prosecutor's Office. Bato kay alias Phil-Am, 40 anyos kay residente sa barangay Barrio Obrero, Lapos, Iloilo City. Ang suspect na identify base sa nakuha nga CCTV footages alin sa crime scene kag sa lugar sa diin nakuha ang wallet sang biktima. Suno kay ICPO Director Police Colonel Kim Ligada, ang madasing nga pagresolba sang kaso isa ka pagpaandam sa mga kriminal nga hindi pagpahanugutan sang kapulisan nga gubon ang katawhay sa syudad sang Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mga serbisyo sa Sustainable Livelihood Program wala sang bayad suno sa DSWD Field Office 6. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Balita ni Marian Grace Areñeta. Wala sang bayad ang anuman nga serbisyo sa Sustainable Livelihood Program o kon SLP. Ini ang pahayag sa Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office 6 sa isa ka advisory. Sa NICS advisory, wala nagapanukot o kung nagakolekta sang bisan pila nga kantidad sa mga benepisyaryo nga luyang mag-avail sa mga serbisyo kag benepisyo sang programa sang SLP. Ginhaylo sang ahensya ang publiko nga i-report sa opisyal nga Facebook page sang Regional Office nga DSWD Western Visayas ang mga aktibidad nga nagalapas sa pagsulundan sang programa. Para sa Bagong Pilipinas, Mayan Grace Areñata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Upgraded hemodialysis unit sang La Carlota Hospital ginbuksan na. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Sa Report. balita ni JP Formal Eras. na nga gininaugurahan ang upgraded na hemodialysis unit sang Don Salvador Benedicto Memorial District Hospital sa La Carlota City, Negros Occidental nga isa ka provincial government run nga balay bulungan ang gin-renovate nga pasilidad nagatanyag sa mas manami nga dialysis services sa mga pasyente nga nagakinahanglan sang pag-atipan sang ilang kidney. Sa iya mensahe ginhatagan punto ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson nga ang upgraded unit pamatuod sang padayon nga commitment sang iya administrasyon sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa ikaayong lawas sang tanan nga Negrense. Dugang pa niya ang mas manami nga pasilidad magapabaskog man sang mga healthcare professional sa ila pagserbisyo sa mga pasyente. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Booth sang probinsya sang Capiz naging grand winner sa Philippine Travel Mart 2025. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Sa balita ni Hope Torrichande. Kampiyon ng booth sa probinsya sang Capiz sa 36 Travel Mart 2025 sa SMX Convention Center sa Pasay City. Sa tanan nga mga nagpasakop nga booth sa dako nga pagtililipon sang tourism stakeholders sa pungsod, napilian nga grand winner ang Capiz Pavilion. Suno kay Mr. Alfonso Tesoro, hepe sang Capiz Provincial Tourism and Cultural Affairs Office, sa interview sang Radyo Pilipinas, ginpasundayag sang probinsya ang mga ginapabugal nga tourism products sang Capiz. Kaangay sang Capiz shells,
panubok o ng traditional embroidery sang Panay Bukidnon, kag ang gastronomy tourism sang probinsya. Magluwas diri, second runner-up man ang kapis sa best presentation sa diin nag-perform ang Panay Bukidnon Indigenous Peoples Community sang Tapas, kag Sarayawan Dance Company sa Colegio de la Purísima Concepcion. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Toto Lilo ginpakilala nga official mascot sang Iloilo Provincial Capital. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa balita ni Hope Turichante. Ginpakilala sang Iloilo Provincial Government sa publiko si Toto Lilo, ang mascot sang Kapitolyo kadungan sang ginhiwat nga 125th Philippine Civil Service Anniversary Fun Run sa diin may ara sang mascot competition. Suno sa provincial government si Toto Lilo, isa ka masinadyahon nga Ilonggo. Nagasuksok siya sang modern barong nga may seal sang gobyerno probinsyal kag Carabao head buckle nga simbolo sang pagkamapainubuson kag kapisan. Ang iya naman nga kalo human sa ginrara nga kawayan may ara nakabutang nga more progress nga nagapakita sang vision sang LGU para sa progresibo kag resilient Iloilo. Napunan man sang lokal nga produkto ang backpack ni Toto Lilo nga naga-represent sang fun, foodie-friendly Iloilo. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 547 nagkuha sang bar exam sa Central Philippine University suno sa data sang Supreme Court. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Sa detalye sang balita. Yara sa 547 kay examinee ang nagkuha sang bar examination sa Central Philippine University sa unang adlaw sang exam. Inisandig sa ginpagwa nga numero sang Korte Suprema. Base sa datos, sa 13,193 nga admitted examinees, 11,437 o kon 86.7% ang nagpadayon para magkuha sang bar exam sa una nga adlaw. 5,215 ang new takers, 4,239 naman ang retakers, kag 1,984 ang refreshers. 206 naman sa nagkuha sang exam mga senior citizen. 241 ang persons with disabilities, 41 ang nagabusong, kag 139 ang may medical condition. Naibaluan nga may 14 ka testing center sa Pungsod, kag isa ang CPU sa Iloilo City sa mga nangin venue sang bar examinations. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Kanwas ang tubungan na labot na ang target nga tourist arrival sini nga 2025 datos padayon nga nagasaka. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Sa detalye sang Wala balita. pa man natapos ang tuig, nalampuwasan na sang banwas ang tubungan ang target tourist arrival sini nga 2025. Suno kay Municipal Tourism Office Head Marlene Tagudar, nakabalhag na sang 30,231 tourist arrival ang banwa alin sang Enero tubtob Hunyo sini nga tuig. Mas mataas pinaanggid sa ginset nga target nga 25,633 arrivals. Kung madumduman sang 2024, ang kabilugan nga arrivals ang banwa halin Enero tubtob Disyembre ara sa 23,303. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. DSWD Field Office 6 naghatag sang bulig pinansyal sa duha ka mga pilason nga soldado sang 3rd ID. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Sa detalye sang balita. Nagpalabot sang tig 20,000 pesos nga bulig pinansyal ang Department of Social Welfare and Development Field Office 6 sa duha nga pilason nga soldado sa 3rd Infantry Division sa Camp Peralta Station Hospital, Camp Macario B. Peralta Jr., Hamindan, Capiz. Ang financial assistance ginahatag ni DSWD 6 Assistant Director for Operations Catherine Lampreya, kaupo ng mga opisyal sang 3rd ID. Ang inisyatibo kabahin sa suporta sa gobyerno sa mga uniform personnel nga nagarisgo sang kabuhi para proteksyonan ang mga Pilipino. Katuyan sang bulig pinansyal nga mabuligan ang mga pamilya sa mga soldado sa ilang mga panginanglan samtang nagapaayo. Nagapasalamat naman si 3rd Infantry Division Commander Major General Michael Samson sa padayon nga suporta sa DSWD sa militar. Naghahatag ini inspirasyon sa mga soldado suno kay Samson nga magpursige sa ila katungdanan nga proteksyonan ang mga Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas
Pilipinas News. Mga government employees nagdalagan sa giniwat nga Philippine Civil Service Anniversary Run. Radyo Pilipinas Report. Sa balita ni Hope Torrichante. Kapin 2,000 ka mga government officials kag employees kaupod ang ila pamilya kag iban pa nga running enthusiast ang nagdalagan kadungan sa 125th Philippine Civil Service Anniversary Fun Run sa Iloilo Freedom Grandstand. Ang fun run sa syudad dungan nga ginhiwat sa Sibalom Antique, Bacolod City kag iban pa nga rehiyon sa pungsod. Kabahin man sang fun run sini nga tuig ang Servant Heroes Mascot Cosplay Competition sa diin si Berong Bombero sang Bureau of Fire Protection ang nagdaog sang Best Mascot kag Crowd Favorite Awards. May ara man sang Zumba warm-up session antes ang gun start sang dalagan. May nagdalagan sang 5 km, 3 km kag 1 km. Katuyuan sang lihok nga i-promote ang mental kag physical well-being sa mga mamumugon. Ang Iloilo City Leg ginpangunahan sang CSC Field Office Iloilo kaupod ang Iloilo Provincial Government, Iloilo City Government, Municipal Government sang Maasin, Department of Health Western Visayas Center for Health and Development, Philippine Information Agency kag New Horizon Concepts Unlimited. Ang matipon naman nga pondo sa Fun Run igahatag sa Pamanang Lingkod Bayani program nga nagasuporta sa mga pamilya sang civil servants nga napatay in the line of duty. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Unang tourist rest area sa Iloilo ang mangin operational na. Radyo Pilipinas Report. Sa detalye sang balita. Pagabuksan na sa publiko ang pinakauna nga tourist rest area sa probinsya sang Iloilo nga nahamtang sa barangay Igpaho sa Banwa sang Tubungan. Sa interview sang Radyo Magazine o kon Radyo Pilipinas 3 kay Tubungan Mayor Roquito Tagsagon, ginanunsyo sini nga ika-turnover na sa Department of Tourism ang TRA sa Oktubre sa LGU Tubungan. Kag mangin operational naman sini nga Setyembre. Pahayag sang alkalde dako ang mabulig sang 10 million peso nga tourism infrastructure para mapanami ang travel experience sa mga trekker, hiker, camper, kag iban pa nga turista sa Banwa. Kaangay sa mga nauna nga TRAs, may ara ini sang libre kag matinlo nga comfort room, lounge, information center, charging stations kag pasalubong center sa diin sarang mabakal ang mga produktong lokal. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Napilihan ni Governor Bong Lacson si Police Colonel Dennis Wenceslao bilang bago nga Provincial Director sa Negros Occidental Police Provincial Office. Talosan ni Wenceslao si Police Colonel Reniero D. Chavez nga magasaylo sa Criminal Investigation and Detection Group. Antes ma-assign sa NOCPO si Wenceslao ang Chief sang Regional Investigation and Detective Management Division sa Police Regional Office Negros Island Region. Ang bagong opisyal sang NOCPO tumandok sang Nueva Ecija. Radyo Pilipinas News. Nagpakita sa suporta ang Central Philippine University Law Student Council sa mga Centralian bar takers sa pagsugod sa bar examination sang Setyembre 7. Ang testing center sa Iloilo giniwat sa CPU sa diin yara sa 547 ang nagkuha sang bar exam sa buluthuan. Radyo Pilipinas News. Nakuha sa pelikula nga tumandok nga nagasaysay sang kabuhi sa mga ati sa sitio Kabarangkalan ang pinakamadamo nga nominasyon sa 48 Gawad Urian. Nominado ang pelikula sa Best Film, Best Director, Best Screenplay, Best Actress, Best Supporting Actress, Best Supporting Actor, Best Production Design, Cinematography, Editing, Best in Music, at Best Sound. Ang pelikula ginabidahan ng Jinayka Sangher kag Felipe Ganancial. Kaupo na makatapos ang ating community sang sitio Karabangkalan sa Barotac Viejo, Iloilo. Katuyuan sa pelikula nga matagan sang kasanagaan ang paghimudos o kung kabudlayan sa mga indigenous peoples nga maamligan ang ila kalutaan kag identity. Madumduman nga biggest winner man ang tumandok sa Cinemalaya 2024 nga nakuha sang Best Full-Length Film, Best Original Musical Score, Screenplay, Best Supporting Actor kag NETPAC Award for Full-Length Feature Film. Ginpambit sa ito sa mga Ilonggo nga direktor nga sanday Arlie Sweet sa Magaysay kag Richard Jerui Salvadico ang ila madalom na pagabyanay sa ati community nga nangin bida man sadto sa ila mga nauna nga pelikula kaangay sang Dribble kang nagkampiyon sa Cine Maybank
Sa 2018 nga nagatag sila inspirasyon nga himuon ang tumbandok nga ginasuportahan naman sa National Commission for Indigenous People. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginhanas tuhoy sa banana processing ang kapin 28 ka miyembro sa Juan Ong Farmers and Workers Association lakip na mga 4-piece beneficiary sa Hacienda Juan Ong, Barangay Palampas, San Carlos City. Ang paghanas pangunahan sa Provincial Technology Livelihood Development Center, Bacolod City, kaupod ang Cooperatives and Livelihood Development Office. Lakip sa mga ginatudlo ang tuhoy sa pag-ubra sang banana sticks, chips, muffins, kag butchi. Katuyan sa training ang matagan sa oportunidad ang mga tagpasakop nga mapataas ang ila kita. Plano sa asosasyon nga ibaligya ang ila banana product sa mga school canteen sa palibot sang syudad. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Istoryahan sa pagbisita sa Kapitolyo sa mga opisyal gikan sa provincial kag regional nga opisina sa DICT o Department of Information, Communications Technology ang tuhoy sa pagpabaskog sang ICT programs para sa mga Ilonggo. Ginkilala sa mga opisyal ang dedikasyon sa provincial team sa pagdulong sang ICT literacy, digital inclusion, cybersecurity awareness, ICT job creation, kag iban pangatikang sa Pukaos nga Iloilo. Sa nasambit nga pagbisita ginpakilala man ni DICT Regional Director Engineer Reynaldo C. kag Governor Arthur Defensor Jr. ang tuhoy sa ila pagpanagbalay sa Philippine Online Freelancing Conference sa maabot nga Setyembre 23 tubtob 24. Ang kahiwatan magatipon sa mga freelancer, industry leader, government agency kag stakeholder sa digital economy. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Inaagda sang Department of Trade and Industry Iloilo ang publiko nga bisitahon kag suportahan ang Artisanians de Iloilo Trade Fair nga buksan sa maabot ni Setyembre 15 kag magalawig tubtob September 21 sa Robinson's Place, Iloilo City. Ang isa kasimana nga aktibidad pasakupan sa isa kagatos ka micro, small and medium enterprise na magapasundayag sang ila locally made product. Lakip sa mga mahimo mabakal ang ginapabugal sang Iloilo nga delicacies, artisanal craft, hand-woven traditional embroidery, wearable kag nanuhay-tuhay nga produkto gamit ang kakao, lubi, kape, kawayan, kag iban pa nga raw materials nga bugana sa probinsya. Suno sa DTI Iloilo, target sa ahensya karon nga tuig na makatipon sang 3.5 million pesos nga kita. Ang Artisanias de Iloilo Trade Fair una ginbuksan sa tuig 2019 kag isa na katuigan nga aktibidad nga ginadugukan sang mga Ilonggo kag bisita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas alas 8:24. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Lagi nyo nabatihan na detalye sa mga nagapangunang balita sa pagpangalagad sang Radyo Pilipinas News subong adlaw sang Lunes, September 8, 2025. Sa dugang pangabalita kag impormasyon, please share, follow kag like sa aton nga Facebook page, Radyo Pilipinas Iloilo kag Radyo Pilipinas Community Group. Good morning kay Sir Roger Hava, Ma'am Rosie Ritaso Sikinya, kay Sir Cipriano Bologna na nagaupod sa aton sini nga pagpangalagad. Good morning gid sa inyo tanan-tanan sa aton nga mga FB live viewers nga nagaupod man sa aton sini pagpangalagad, Sir Sherwin Marco Villa kag sa iban pa naton nga mga nagatanaw sa aton sini nga programa. Kita karon sa Iloilo Morning Program. Ako nagid lamang inyo alagad, Junel Baclay. Mayong aga Pilipinas. God bless Iloilo. Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.